It was fun. It was, very busy with family, Jeff. friends. Parang puro catch-up yung nangyari. It was actually, that feeling na nakakapagod sa mga holidays. Parang kailangan mo ng break from your break. But it was well-deserved. Palagi kasi sinilid din. So many, had so many reasons that people celebrate. Isa siya sa Gimabilis. Okay. mention mo kanina na hindi naman talaga planned na maging full So, kasama ni No, no, Jeff. no. So, paano nag-leave ka? Kasi guesting. So, I think I've told this story many times, but no, it's okay. May pitch kasi ako ng movie sa Star Cinema noon. Punta ako sa Star Cinema to pitch myself. And then, tiniming na rin nila na mag-pitch din sila sa akin. Sabi nila, parang yun yung deal. Pitch ako sa kanila, mag-pitch din sila sa akin. They actually like the film that I pitched. Yes. So, that's one. And then, I listened to them. They pitched a new movie and then itong series na lang in their fields. Like, okay na. Who's gonna be there at that time? Wala akong idea kung sino yung cast. It was Jody, and then Janine, and then Julina's name came after, and then of course Tito Edu, Maricel, and then Albert Martinez, and Miss Lotta De Leon was gonna be there. I was like, this is super great casting, okay ito So you have two options, kasi alam nila ayoko mag-teleserye. Wala na kumbaga parang graduate na ako So, and my plan was to do a lot of, I've come back was to be filmed. So, sabi nila, meron kang bookends, 2 weeks here and 2 weeks there. So, okay, anong magiging role ko? Ikaw yung manggugulo sa kanilang lahat. I was like, yeah, I like that! So, ganun. And then, as I read the script, and then, sinisip ko yung story, 2 weeks before actual photography ng project, I called up and I told my management, I said, tell them that I want to do the whole thing, the whole show, because I really want to, mabibitin ako dito. If I'm going to do this, might as well do the whole thing. Let's just move the shooting schedule ng ibang mga gagawin natin. Sige na. And then, the rest is this journey that they talked about. I did not regret, a single bit. And I was just super happy with Tyrone. Eko, how do you want the viewers to remember Lavender? I guess, tough question. I guess it's up to the showmakers and runners to really give that the real answer. But for me, I guess, I see it as a really brave show. Given if you were given more, time and everything, resources and stuff, you could have done so much more with the show. It was really hard to balance the teleserye thing, whatever you call it, yung needs ng mga tao ngayon, especially their streaming. So, kailangan mo i-balance na, okay, it's episodic siya, pero kailangan napupok yung mga tao na, so, it was really brave. I wanted to remember the show as Jodie's first, offbeat kind of role, Janine's first unexpected kontrabida role, di ba? My first red flag role, di ba? Julina's first super dramatic, So I wanted to remember also that this is a show that had great casting. Moments during the taping na challenge ka kasi sobrang happy mo lang. Tapos intense yung mga gagawin ko rin. I'm always happy on the set. I'm such a joy to work with. Masaya ako sa set palagi. That's me. And if I'm not having fun on the set, then that's the end. So, I'm either gonna ask people that my character or something, siguro kung di ako, but I'm really very happy. That never happened to me. But, I guess the challenge lang masaya. Kasi it actually, for me, medyo na-challenge ako sa preparation time for action. Because, of course, for me, I wanted to be perfect. But syempre may hinahabol kami yung schedule na. So we could have done better action scenes
pa or more time to prepare for. But then again, it's just me in my head. Medyo na konti because the show naman is more drama than action. It's not like Cell Block, the one that I finished before this, na talagang action-packed talaga siya, dahil bakbakan, and then talagang prepared for the action scenes. Parang yun. So, some challenges were the travel from Manila papunta ng Tagaytay every other day. So, kalog na kalog talaga kami, hilong-hilo kami, especially the girls. But everything else, kailangan ganun talaga. Ganun talaga yung shoot. Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy ni Jody. Siguro yung mga ibang ulam namin. Ganun. Hindi yun ang gusto ko. Eh, kung sa dami ng mga maganda mong scene doon, ano yung pinaka nagustuhan mo or for you, yung pinaka unforgettable? Beginning and end. The beginning and end. Because the beginning scene, the beginning part of the show was the one that was actually like really naka-embed sa isip ko kung ano yung nangyayari sa kanya. And then the first ones kasi, especially yung scenes namin kay Jodie, na I had to break her heart. Kay Jasmine, because something had to be done, like something life-changing had to be done, not in a good way. And then, that would cause all, yun na yung talagang simula ng gulo ng lahat from, Jasmine's life, Iris's life, parang ganun, and then my life, trying to escape that world. So parang for me, building that world was so much fun. I was like, yeah, I'm gonna cause chaos and kaguluhan. And then the middle part was just, okay, of course, this is, there's a part na nawala pa ako. But the last part also was more of, ito na yung combination, ito na, how do I fix everything that I've done? Yun yung journey ni Tyrone. Paano niya ayusin yung kay Jasmine? Paano niya ayusin yung Iris? So we had, one of my favorite scenes with Iris was dun sa cliff, yung babarilin niya ako kasi bumalik yung character ko. Paparilin niya si Tyrone, papatayin niya si Tyrone because sinira yung buhay ko. And then, in contrast to that, the scene with Jodie dun sa may bundok din, bundok-bundok, na nasa atok kami, when I told her that wala naman talaga tayo eh. And gano'n, those two scenes were like really, talagang iba, talagang yung contrast, ang kapal-kapal. So, the end of the show is going to be, talaga, it will have height. So, in terms of energy and just ito na yung kabuuan nun eh. Grabe yung scene na yun. Sorry. Follow up ko lang yun na. Since na-mention mo na yung scene na yun, Yeah. scene na yun, parang sobrang subtle lang yan, quiet niya, tapos biglang may sampalang malakas. Pwede mo ba i-describe Hindi pwedeng mawala yung sampalan eh. Ganda yung attack. Yeah, I've received, marami na na-receive ng mga sampal sa buong sa mga career ko. Never ako masasanay sa sampal. I remember one of the memorable sampal ko was from Maha Salvador. As a dancer, I think the power came from the left leg. Hindi kaliwete siya, right leg. Traveled sa hips, nag-twist siya ng gano'n. And then nasa shoulder siya ng gano'n, na biglang With Angel. gano'n. Tapos na, sabi ko, she's gonna be my friend. Friends na kami. But si Jodie is really a kind person. She's very maalaga. But you never get used to someone. Kasi you never know when it's going to come. I never tell them on this, in this word, tsaka, yung bitaw na yun. But subtlety was always the key for me. Especially for this show. When I started as a young actor, pagano'n ako ng pagano'n. I had to learn how to like be more like little, up to like wala na. Subtlety is like, you have to master that. Mahirap gawin sa soap. Because it's soap. How do you do that, diba? So over the years, you kind of have to like, hanapin mo talaga yun. So, you have to prepare. You have to know your character very well. This being on Netflix, lalo na hawak yung reach. Alam natin, kilala ka na nga sa Asia. Ah, Diba? yeah. Kaya na kaya. So ano yung
memorable experience mo ba abroad? Kasi Yeah, Africa. Malaysia, Africa. Before social media. Gusto mo yun? Dinosaur. Before social media, there were dinosaurs. Then, Africa, I got invited to Ghana. I landed in Ghana. This is in East Africa. Eastern North. Sorry, East. Anyway, Google na lang natin muna. Ang sigurado. Alam ko East Africa siya. Ghana. And then I was invited to sing. And I land, I get to the airport, they were shouting, "Andiyan na! Christian! Christian! Andiyan na!" I was like, whoa! Sino tumatawag sa akin? Diba? Mga brothers natin in African. So, hinahabol nila ako sa ano. So, oh my God! So they really loved the show. Malaysia, pangako sa'yo was phenomenal. And then of course, it opened the doors for other shows. And of course, my shows namin dati. So, I was known in these areas, and I'm so excited for them to see the change and how we progressed as show creators and as Filipinos, because isa tayo talaga sa pinakamagaling. So there's pride for me na okay, babalik na kami, ito na kami ulit. So hopefully kumapang na kumapang na gano'n. naisip ko lang kanina sabi mo kasi parang pag-graduate ka ng teleserye. Ngayon ba nagbago? Now naman, it's more, there's a show that was offered sa amin ni Janine. And they announced it in Araneta without us knowing. Like, oh, we have a show. No, it was actually offered to us, but we didn't know that they were going to announce it in Araneta. So I guess, people really, like the chemistry between us. May following. I know. I mean, all of this was just for show. You know what I mean? Hindi na. Diba? But, iba na kasi ngayon eh. Parang with that, one factor would be we did to work with most of them, especially with Janine. It's like lang kami nag-aaway doon. So, one factor would be, sure, yes, diba? Second would be, it's going to be with people I respect so much, who I haven't worked in so many years. These are people behind the camera. I'm talking about the directors, the writers, and the creators of the show. Okay, and it's going to be shorter, so it's not going to intrude naman sa mga plans ko for this year. Plans meaning like my films and music for this year. But that's what I learned. Never say never. One off, my door is going to be open, half open to it. But I'm going to do a lot more. How are you enjoying now compared to when you were starting the show? It's medyo, we're on a very fresh and fun kind of territory since we got to know each other during, before kami nagsimula. Mga kapamilya, last 2 minutes. Last 2 minutes. Sa PBA pala tayo. Okay. So, reminder, Jerry, kung masyadong maganda. And then, we shot and we got to know each other as actors and as artists, and we really worked together on and off cam. Okay kami dalawa. And so now it's like tapos na yung show, the holidays arrive, and then now it's a new year. We're like sharing dreams and what do you plan for this year? What do you want to do this year? So the dynamic ngayon is different, but we really still long to, parang bitin pa talaga kami. Let's work on that one. So I said, hey, I'm gonna look for stories for you and I to work on. Diba? So, like, Last 1 minute. So, Echo Direction, Oh. label kasintahan na ba? label pa. May label. Oo. Oo. Sa babae. Gusto ko yung label eh. So, Label. Asan naman si Janine? Nobya mo na ba siya? Tanungin ko muna si Janine kung tanungin ko muna siya kung anong statement niya. As a gentleman. Pero kami ka? Oo, gaya kasi dapat. Tagay manggagaling siya sa Hindi! Girlfriend daw ba kita? Hindi, May aking kasintahan. So, ano ba? Tanungin muna natin si Janine na But Pero we're kung really
last. Okay, bago po no. Nag 2 minutes umabot na. Sorry guys ha. Sorry, hindi ko na bitawan. Pare, very basketball. Thank you so much. Big foul. Thanks guys. Ganda ng new hair. Yeah, it's just, no, I have a habit of like, kinakalbo ko yung sarili ko eh. So I asked, ha? Sarili mo lang, ikaw kung like, Patulong lang ako sa kanya, kalbuhin niya kasi si Tyrone, hawak ko na. By Tyrone, siya rin nagpagupet, di ba? Parang ganun. It's a habit of us to like, actors to like, just really release and ano. And I'm back to my nail thing. Ikaw lang nag Hindi, sa I Do Nails to, sumama ako sa kanya, nagpa-foot spa. Tapos wala akong magawa. Sige. So, parang Paki-green. yung business mo. I Do Nails, yes. Technical foul. I'm a very supportive coach. I'm a very supportive friend. Picture lang kami. Teka, isa pa. Pakita mo yung nail mo. Nasa yung nail mo. Yun. Okay. Here naman po. Alright, thanks guys. See you later. Thank you so much. Thank you so much. I'm chatting with you guys. Sinini. Tanong natin. Bakit ang sa akin? Hindi, si Janine. Dapat na lang. Hindi, pero Oh. sana si Janine. Ah, okay. Hindi, pero gusto niya malaman. Libot naman natin si Judy, si Janine, at saka si Jericho. But before that, I'd like to acknowledge, of course, the manager ni Judy, Mother B. Boy Arboleda. Hi, Mother B. And of course, our head of Dreamscape is Kylie Manalo Balagtas. KMB, thank you for the love and support coming today. Sige, libot na natin. Libot natin. Sige, si Salve muna. Hanggang sa hindi na mailibot. Charot. Okay. Miss Jody is joining dun. Sige, pag ganun tayo. Sa table of... Tanong kayo, mama. Mga taga-TV naman. Hey, Jones! Gusto mo si Belly of Law. Talaga sa serye na. May ibibisyo. Okay, Janine is joining the group of Miss Salve and Dondon and Irvin and Miss Chami. Hindi ko na na-perfect talaga. Happy New Year, Charming. Sergio. Sana Miss naging Isa. masaya. Okay lang ba i-move ko lang? Roldan. Kasi baka Hana. Miss Hana Mallorca? Sana naging... Parang payat ka nung November. Akaya. Just kidding. Eto, nagkakape din jet lag pa. Simula na ba? So, oo, nagaling na ng vacation with the family. So, we just got back a few days ago. It's always nice to spend the holidays with, with those who matter most. So, it was a good time with the family. any tradition na you have na pinakis mo? Welcoming din For the longest time, usually ang ginagawa kasi namin is pagka Christmas, meron kami mga pag-games, ganyan. But after Christmas Day, doon na kami umaalis. So it's always out of the country with the family. But this time it was different. Ano naman to ngayon, kumbaga yung nauna na yung out of the country, so hindi na kami nakapag-games kasi we were already out of the country. But it's still part of the, the family tradition. May mga games ang saya. Oo, kung ano-anong games namin pagka Christmas. Yung mga usual na hindi naman bago yung trip to Jerusalem, di ba? Pero masaya pa rin siya. Or yung mga newspaper dance. Okay. Yes. So, we started off our trip in Switzerland, and we went to France, then Germany, tapos we concluded our trip in Amsterdam. So, yun siya. Anong highlights sa dun sa mga places na napuntahan mo? What's the main highlight for you? For me, yung highlights, yung Christmas markets. Kasi never pa akong naka-experience ng Christmas market. Oo, ng mga ganyan. Kung meron
naman, mga Christmas villages lang natin dito sa Philippines. But pagdating kasi doon, parang ibang-iba talaga eh. Parang galing ka sa isang storybook. Ganun yung feel. So, nakakatuwa lang, para ka lang bata. Na ang saya-saya. Tapos ang lamig. Tapos ang dami mong pwedeng itry ng mga pagkain. Tapos everyone's just like in a festive mood. So, parang it was just all light and chill. Hindi na kompleto mo lahat ng continente na. Ano ba yung next na gusto mong punta? Gusto mo pang punta? Okay, so that's right. Na-complete ko na yung 7 continents. Ngayon naman, ang gusto kong i-achieve is ma-complete yung Wonders of the World naman. So, meron na akong napuntahan na ilan. So, I think tatlo na lang yun. So, yun yung next na goal when it comes to traveling. Yung tatlo na yun, ano na lang yung hindi mo? Yung Christ the Redeemer sa Brazil, the Great Wall of China. Hindi pa ako nakakapagpunta ng Great Wall of China. And then there's another one. What is? Great Barrier Reef ba? Parang ano, Australia. Parang yun na lang yun. Kasi parang iba na puntahan naman eh. Jody, kanina sabi mo, share mo na yung journey ng Lavender Hills. Ano na sa tingin mo? Kung ikaw tatanungin, anong gusto mo na paalaala ng mga Sa totoo lang, with each character na napanood ninyo, natin, nila sa Lavender Fields, I'm sure merong lesson na ini-impart, whether it be a good lesson, whether it be not so good lesson, but still it is a lesson. For me siguro, parang yung fact na in reality, all of us wear masks. We wear masks for a reason. And kung ano man yung reason na yun, kumbaga, nasa sa atin na lang yan. We wear masks sometimes because we want to be able to fight for and protect those important parts. But we cannot wear those masks forever. At one point, we have to take off the mask and allow ourselves to be vulnerable. And, parang also celebrate our authentic self. Na hindi rin naman masama na i-reveal natin yung totoo nating pagkatao. So, yun. Lahat kami talaga. Ako makadati ka lang Ay, parang, may mali ba ako nasabi? Pero grabe din yung mga intense na, ikaw ba, may mga naalala ka ba sa mga fight scenes or confrontation scenes ninyo nila Iris? Grabe yung mga... Actually nga, lagi, karamihan talaga ng mga unforgettable na mga scenes ko is with her, with Janine. Kasi each and every time na magkukross ang landas ni Lavender tsaka ni Iris, hindi kasi sila nagsasabunutan eh. Nagsasabugan sila, nag-aaway talaga sila. And yung mga scenes na to, hindi talaga siya madaling gawin. We spent hours and even days, choreographing the scenes bago namin siya i-shoot on the day of the Kaya parang pagdating doon yung maghahawakan muna kami, tapos matitingin lang kami, parang kaya natin to. Tapos kapag nagawa naman namin, yung parang sobrang, ang sarap-sarap sa feeling na parang kang nabunutan ng tinig. Kasi ibang klase yung kaba na dulot ng fight scenes eh. Kasi can you just imagine that you have to remember your lines. You cannot be out of character. You have to remember the emotions and you have to remember the choreography or else it's either masaktan ka or masaktan mo siya. And these happen simultaneously. Parang sabay-sabay nangyayari. So talagang kakabahan ka. So kailangan yung focus mo nandoon. But it's really, parang sabihin ka nga, it was a good experience. It was challenging, yes. Pero parang for me, it was a unique experience na nagawa ko sa ilang years ko.
sa industry. Ano yung pinaka-unforgettable na scene sa'yo sa dami ng magagandang scene? Like yung nag-break up kayo ni Echo, yung nalaman mo buntis si Janine. But for you, ano yung pinaka-remember? Ako, I'd say na I think may mga iba-iba eh. Nung time na hindi pa siya si Lavender, si Jasmine, sobrang I super duper mega overlove the scenes that I did with Acelot. Sobrang gusto ko yung eksena namin dalawa. Yung the breakup and then the scene after the breakup when I had to reveal to her na parang wala na, iniwan na ako. Yung nasa ato kami nun, napakalamig. Pero ang init lang ng eksena. Kasi parang, yung ramdam na ramdam ko sa kanya, yung care and yung pain ng isang nanay. So, sobrang yun. Isa yun sa mga scenes na gusto ko. I think isa sa scene din na gusto ko is yung nanganak siya. Sobrang, actually hirap na hirap ako sa scene na yun kasi parang she's in hiding. But then, kailangan niya mga anak. And how do you give birth without even parang, kahit hindi ka man mag-create ng sound. Kasi syempre pag mga anak ka, excruciating yung pain ng childbirth and then you're not allowed to make a sound. So parang, paano ko ba gagawin to? So parang lahat, parang napaka-implosive lang lahat ng emotions. Yun. I love also my scenes with Kuya A. Gusto ko yung yung rapport ni Lavender and ni Xandro. Kasi parang, parang they're not trying to be romantic. And yet parang may something. May kinikilig ka pero hindi naman sila nagpapakilig. Kasi nga parang medyo partner nga ang dating, di ba, na may pagkakasot pusa. So I also like our scenes together. Of course, my scenes with Janine and Echo. Yun, ang dami. Sa totoo lang. Hindi tayo matatapos sa ginisay. Pero masaya. Ano na yung pamilya sa'yo? Okay, so after Lavender Fields, what I plan to do is to try out something new. One day, malalaman niyo rin kung ano yung something new. So for now, I'll be taking like a short break from the series kasi dire-diretso din eh. So of course, I also need to kind of recharge and re-energize and parang to fill my creative juices because minsan talagang darating ka rin sa point na you run out of ideas, diba? Kailangan mo lang din mayroong part din ng life mo na ma-fill or mapuno. And this year also is a year of continuing my studies. So, yun yung mga naka-plan out for this year, na-plan ko. Pero, kung plan ni Lord may redirection, yun ang hindi ko alam. Baka kasi magbigay siya bigla ng plot twist. Pero mahalaga sa'yo talaga yung group, no? Like, you always studied in between projects. So, ano yung motivation? Why you keep on studying? Bakit gusto mo siya? A backstory, when I was young kasi, it was something na na-instill sa akin ng lola ko at ng mom ko. Of course, our family wasn't well-to-do. And parang, of course, for my lola and for my mom, na if I want to have a shot in life, kailangan pagbutin ko yung pag-aaral ko. Kasi yun yung, kumbaga magdadala sa'yo ng success, yung key mo para magkaroon ka ng oportunidad sa buhay. And it's something na hindi kailanman mapukuha o mananakaw sa'yo. Yun nga lang, syempre, nagkaroon ng plot twist. Nauna muna yung pagtatrabaho ko, naging artista ako. And then, habang nag-artista ako, hindi nawala sa akin yun na kahit anong mangyari, kailangan matapos ko yung pag-aaral ko. Not just because I'm working, isasantabi ko na siya. So, I made sure na matapos ko siya. Humanap lang din ako ng tamang timing. And then, sa awa naman ng Diyos, dumating naman yung tama, yung perfect timing na yun na nakapag-aral ako ng psychology. Natapos ko yung degree a few years back. And now, since na
mas lumuwag ulit yung schedule natin because tapos na tayo sa isang serye. We're pursuing now graduate studies, so I'm taking my master's this year. Master's of Yes. So what I plan is to take master's in psychology, clinical psychology, and with emphasis in family and marriage therapy. Ngayon as one of the prime actors. Back-to-back hit series, tapos Asian Awards. Kumbaga sunod-sunod, nasa top ka ngayon. Meron ka pa bang gusto ma-achieve? You feel may kulang? You know what, I'd be... Paminsan kasi parang iisipin ko kung hindi na lang ako magiging grateful. Parang si Lord naman, ibinigay naman niya lahat nung ninais ng heart ko eh. Everything that I have now, the place where I am today, these were like the things that I have only prayed for before and now binigay niya. Kung meron mang mga bagay na sabihin natin na may gusto pa akong gawin, siguro yun nga. Mga kapamilya, last 2 minutes. Last 2 minutes. Kumbaga, yun ay yung mga bagay na gusto kong gawin. Nasa heart ko kasi na gawing ngayon kasi gawing accessible yung mental health care para sa lahat. Hindi lang siya para sa middle class or upper middle class or sa nakakapagbayad. At then, there's no health without mental health. So, it means lahat tayo meron nun. So, sana hindi siya maipagkait sa mga taong nangangailangan. So, that's what I want to do. That's why I'm gaining credentials. I'm pursuing further studies to put that dream into fruit. Hindi ka naman nagpa-plan na retirement. Hindi natin magagawa. Yun na ba yung plano? Bago Minsan nasa study yan sa hotel. Pero at the end of the day, si Lord naman talaga yung nagde-determine ng steps natin. We can always make plans for our lives. But then, it's always Him naman. He always has the financing. Ano man yun, so susunod lang tayo. If you can share lang, are you studying locally? Kasi baka Sikat ma-free. pa? Sige. Kasi baka biglang hindi pala ako matanggap na dreams. Yun yung Pero prayer, it's going to happen. Jojo, pag sinabi mo, i-break ko muna sa paggawa ng series. Itong taon ito, as in yung taon na to, or ginagawa ka rin ng Hirap sagutin, no? I guess for now, when I say na parang taking a break, it's really just I'm not saying goodbye. Parang ganun. Mga kapamilya, change court na po It's just a tayo. matter of rearranging my priorities. Nakaabangan dun sa character mo since ngayon parang pinapalabas na parang Shucks, nasa na ba tayo? Lavender. Sa Lavender. Pero hindi ko na, asan na bang part? Nasi Camila, uwi na kayo. Si Camila, Sa nabawi na sa house. Thank you so much, mga kapamilya. Acknowledge ko lang syempre the core staff of Miss Hazel Parfan, Miss Hazel, Entertainment, Vince Villamar, Mary De La Peña, ayan sila. At syempre si Miss Marge, Politico, and Marge Politico, sino ba yun? Vince Villamar, congratulations for mounting this. Ayan. And of course, I'd like to acknowledge Mr. Ray Lanada, the management of Janine. Yun na lang yun. At doon na And my ad magtatapos from yun. family, si Chi Bautista, Mark Pelobelo, Mag-abang pa. Fiona, and intern. Pero ang galing mo sa action. Ay, totoo ba? Last day pa lang yung intern, ngayon ko lang nalaman, nakalimutan ko pa pangalan. Ayan, libot na tayo. Ang saya, anong conversation ni Nini dito? Hindi, anong conversation? Ba't ang saya-saya nyo I dito? have to read it. So, pwede pa po sa Thank you. Happy New Year. So happy. Kasi ito na. Para fresh. Congratulations. Dito dito. Thank you. Meron ako, so natapos ko na si Anxious Generation. Sandali, 1 minute lang to. So meron
meron akong bagong nabiling book sa Amazon. Ano naman to, parang how to raise healthy children amidst divorce. Invited lahat sa So, gender it's reveal ni Mark Pelobel. Sobrang happy kasi parang may mga fatal mistakes na I guess hindi ko na may ganyan. But then parang it's still possible. Raise positive. Positive children kahit na product sila ng broken family. Yun lang! Si Joey lagi overtime. It's okay. Inspirational. Tapos susulat ko ng libro. Ibigay ko na sa sunflower. Hello po! Happy New Masaya-saya nila ito. Year! Oo, dapat masaya rin ito. Pressure. Gusto mo bang masaya? Hi, Janine. Hi guys! Masaya, masaya. Super nagpahinga lang talaga. Hi! Ay, wait. Nagpaalam Pero ka na. question siya! Echo. May tanong siya sa'yo. Yes po, okay lang Nini. Nakigaya kami. Nini talaga. Janine kasi sabi ni gusto niya sa'yo manggaya. Gusto niya sa'yo daw magpaalam. Gusto Ano? niya siya magsabi. Sabi nga natin, wag kayo Ikaw ba ay nobya na niya? Kasi sabi nito. Gusto na daw niya sabihin, pero hindi pa niya nakukonfirm. Papaalam siya Sadya, sa'yo. so, Ah, So ano na, pamalikin na lang natin. Mamaya. So, how was the Kumusta yung How was vacation? the vacation? Kumusta yung bakasyon dyan? May pa-cooler. Basta bakasyon. Super saya. Dito lang ako. Kasi bumigahe ka lang. Nagpagupit agad, nagpagpag ng iris. And now na patapos na yung series, since dito talagang like yung last time, yung nakunan, pinakita na yun. Tapos pinakita din dito yung parang bubog ng character mo, parang as a galing sa broken family, gusto mo rin ng broken family. So parang, saan mo ginugot lahat ng sensyon na yun? Since parang bata ka pa, wala ka pang mga ganun mga experience, ang lalim na. Thank you. You're so sweet. Nakakadaya pa ako. Alam mo, habang tumagal yung show, hindi ko na kinailangan mag-isip masyado ng personal ko na Kasi talagang kumapit na ako sa kwento ni Iris. Naawa talaga ako sa kanya eh. Kasi parang pinanghawakan ko na siya talaga yung asawa eh. Sinagawan siya and then this man is so red flag. Tapos diba, wala siyang panalo eh. Kahit sa dami ng bodyguard nga niya, naupakan pa siya. So, awang-awa na talaga ako kay Iris na parang in the end, yung kwento na talaga niya yung iniisip. Ano yun? Pinag-uusapan niyo rin ba din niya rin yung mga eksena? Kung Yeah. paano niya siya Oo, especially nung umpisa. Kasi nag-umpisa kami na magkagalit na kami sa isa't isa eh. So wala kaming na-establish na yung backstory na sweet-sweet. So kinailangan talaga namin na i-establish yun in our heads lang, behind the scenes. Kasi for it to work na ganun kagalit si Iris, kailangan talaga sobrang nasaktan siya and na-betray. So kami na lang yung, of course along with the help of the writers, madami namang mga flashback na sweet. Yun yung mga pinanghawakan namin para ma-achieve yung talagang away mag-asawa nila. how easy or challenging for you na makatrabaho yung taong malapit sa Well, dito lang naman kami naging close. Hindi naman kami talagang magkakilala before eh. So, nakilala ko din siya better as the show progressed. Pero masaya siya katrabaho kasi you feel safe. Tsaka alam mo na on the same page kayo na gusto niyo talagang gawin lahat para mapaganda yung eksena. So, parang hindi ka mahihiya. Hindi ka mahihiya or... may mga na-discover ka mga sa kanya along pag ginagawa. As an actor. Well, I knew naman na talaga siya. Magaling talaga umarte. I mean, alam naman nating lahat yun. Pero, nalaman ko na kahit Jericho Rosales na siya, sobrang need pa rin siya mag-workshop, mag-aral, maging geeky sa pag-iisip ng gagawin sa eksena at sa script. Na-appreciate mo yun. Sobra. Yung mga nunugod ganyan.
Sobra. Kasi he takes the time before the scene starts na pag-usapan na, parang itong gagawin ko dito So, at least, aligned talaga kayo. And then we talk to Direk about it. So, sobrang collaborative, syempre, kasi Direk Manny, Direk Jojo, talagang tinutulungan din kami kung paano ma-achieve yung mga eksena. So, sobrang papasalamat talaga ako sa mga direct namin na talagang inalalayan kami. Especially me, na nahirapan talaga ako sa mga. Ano mo describe yung journey mo habang ginagawa ng Something new. Ano talaga? Parang iginapang. Kasi from zero ako sa action. So, I tried to learn that slowly before the show. And then when the show was about to start with Ate Jody, sa mga fight rehearsal, tapos yung pagiging kontrabida, kahit yung first week ng taping, parang mali-mali pa rin yung ginagawa ko Napagsasabihan pa ako na masyadong nakakaawa yung mata mo or ganyan. So kinakabahan talaga ako, oh my God, mali sila na ako yung kinas nila dito. Masyado yata silang nagtiwala sa akin. So talagang ikinapang ko with the help of Dreamscape. Talaga sobrang tinulungan. Sobrang patient nila sa akin. Until ma-achieve ko yung parang comfortable na ako kay Iris. Nalalaro-laro ko na yung pagtataray niya. Sabi nga na parang nag-start and mag-end, naggalit pa rin si Iris. Lagi siyang talagang intense yung mga reaction. Oo naman si Iris. Iris apologist ako. Ano bang gusto maging ending mo? Siyempre, nung maging masaya sila ni Tyrone. Mahalin siya ni Tyrone, hindi ko maintindihan bakit di lang siyang piliin. Charot. Iris pa rin. Kasi nanghihinayang ako sa kanila. Pero meron talagang mga ganun, di ba? Di mo talaga pwede ipilit yung pagmamahal. Kailangan talaga aligned kayo. Pero as Janine ba, meron bang choices si Iris na parang hindi mo kayang gawin? Oo. Lahat. Lahat. Kasi, ako yung tipong paggalit, parang naiiyak na lang ako mag-isa. Kaya, hirap na hirap din sa akin si Derek. Kasi nung mga first few times, akala ko galit na ako. Pero sa screen pala, mukha akong naluluha. So, ulit-ulit pa kami. So, hindi ko talaga magagawa yung ginagawa ni Iris na talagang sa harap ng ibang tao, sobrang strong lang siya, tsaka no remorse. Tsaka yung pinaglalaban niya si Tyrone, diba? Gusto niya talagang pabalikin sa kanya. Hindi ko naman magagawa yun sa totoong buhay. never mo pa na-experience yung parang pinaglaban yung lalaki sa... Puppy love. Grabe. Dumaan mo tayo. Hindi ko kaya. Gusto mo, Janine, na si Iris at si Aaron magkabit? Pero sa totoong buhay, anong gusto mong endgame? Endgame? Grabe, endgame na agad. Pasimula pa lang tayo. Pasimula pa lang tayo. So, As a person. So, paano kayo? Ano na lang? Kasi sabi kanina gusto niya rin ng date. Ikaw ba, Janine, gusto mo rin ng date? Don't worry, papabalikin natin. Babalikin natin ba? Each other. Pero ikaw, Janine, gusto mo namin. Kung ikaw ang Papabalikin na lang natin. May nakasama ko siya mag-travel as well. Ayun. So, did you parang find out something about during that trip? Ano ba? Wala, he's super patient. Super patient. Sobrang saya niya kasama mag-travel. Kasi pareho kami na parang chill lang. Yung hindi yung sobrang ATM, andito na tayo. Tanayam, andito na tayo. Oo. Tapos, super supportive niya kasi nag-travel naman talaga ako to attend the film fest, the Tokyo Film Festival. Pero actually, he really helped me na makapunta doon. Siya yung nagre-remind na, uy, pa-block off mo na, ganyan. Kasi dapat na-invite din kami sa Busan. Pero conflict siya sa schedule ng Lavender Fields. Of course, priority yung Lavender Fields. So, pero nalungkot ako na hindi ako nakapag-Busan. Kasi nandun yung crush ko si Park Seo-joon. Pero hindi, bonus na lang si Park Seo-joon. Pero gusto ko talaga yung pangarap ko kasi yung mga international film festival.
but we were filming Lavender Fields. So, nung nagka-invite for Tokyo, siya yung parang, kailangan hindi mo na palampasin yan. Paalam ka na ng maayos. So, grateful din talaga ako sa Lavender Fields na pinayagan nila ako to attend and be there for the film. So yun, supportive siya in that way talaga about work and my other projects. So, Nini, describe you as the best travel buddy. Oh, talaga? Ano na yung mga susunod na pupuntahan o plano niyo na gawin? Wala pa, actually. Well, gusto sana mag-Japan ulit. Pero parang sabay kami halos magsastart ng bagong project eh. So, hindi ko alam kung may time pa. But hopefully makapag-travel ulit this year. Gusto ko nga niya makawork with yung dad. You will be doing a project with him again. Yes, ako. Announce na. Yes. Pwede bang, kahit, pwede mo lang share kung ano yung project na yun? May aabangan. I'm not sure what I can share eh, pero ulitin ko na lang yung pinalabas sa Christmas special kasi yun pa lang naman yung umere. So yung title pa lang, The Accused. So yun, looking forward to it. Sobra. Kanina nang pinapanood mo lang sila dati. Na-imagine mo ba? Hindi naman ang bata ako. Kasi pinakompute yan ako yun. Sabi niya, grade 6. Sa'yo. Parang, kumusta yung feeling like si Janina, syempre Super saya. Kasi, hindi naman sa nung bata pa ako. Kasi, pero syempre, I also came from another network. Diba? So, syempre kahit nasa ibang network ako, pinapanood ko din naman yung mga show dito. And idol ko talaga sila. Especially si Ate Jody bilang babaeng artista. Galing na galing talaga kay Ate Jody. And, kinikilabutan ako. And it was really my dream to be able to work with her. So nung narinig ko na Jody, paano kaya yun? Ano kaya ang kwento? And then itong Lavender Fields. So, yeah, dream come true talaga. And I'm so grateful. Sabi ni Jody, yung mga highlights sa kanina na eksena, kasi yung mga eksena yung intense na pinaghahandaan nila. Yes. So, actually, the reason why hindi talaga ako nakapag-ASAP last year, kasi ang dami naming mga, kahit hindi siya taping day for Lavender Fields, meron kaming fight rehearsal, meron kaming fight training. So, parang yung buhay ko Lavender Fields talaga. And dito kami nagte-training, dito sa ganyan, ng mga routine, fight routine. So, I'm so happy na talagang si Ate Jody yung kasama kong gawin lahat yun. Talagang pawis to pawis kami. So ngayon na-try mo na lahat ng genre, from drama, tapos ngayon action naman. So in the future, bago gusto mo ulit magkaroon ng mga action na series or movie? Yes, pwede. Darna. Darna? May Darna na eh. Mga action din. Meron akong actually naka-line up na action din. So, hopefully maidala ko yung mga natutunan ko dito sa Lavender Fields din sa susunod. Pagbubutihan pa. Ang hirap mag-action. Bilib ako sa lahat ng mga action star. Grabe. Ang galing. Meron kang, sa dami din ng mga hit na series, na-mention mo din mga hit, meron kang gustong i-remake or something? Ano ang gusto mo? Oh my gosh. Good question. Last 2 minutes. Last 2 Alam ko maganda minutes, yung mga The Lord. kapamilya. Medyo dark din yun. Siguro, bukod sa remake, parang mas gusto ko din na ako yung sumali dun sa actual show. Like yung The Bear, isa yun sa mga favorite ko na series. Baka pwede sumali or ano pa ba? Yung mga Game of Thrones na series, kahit isang linya lang, ganon. Or sa mga franchise na film like Dune, yun yung mga pangarap ko. Na talagang kahit hindi remake, sana makasali. Tennis, yun yung ginagawa ko din na
favorite ko kapag walang work. Pero now, kasi naglilipat ako ng bahay, so ang hobby ko ngayon talaga is magtingin-tingin ng furniture, ganyan. So, talaga ako mag-impacking. So ngayon, anything to do with like, furniture, like interior design, yun ang Bahay na or condo din? Condo pa rin. Condo pa rin. Kasi yung bahay na pinaplano ko kasi medyo malayo. Hindi pa pala ako ready na lumipat sa malayo. So, naglipat lang ako ng another condo. Ano gusto mong gigit? Yeah, kasi alam niyo, ang totoo ay, nung naging Iris ako, grabe yung wardrobe ni Iris. Yung condo ko, nung binili ko siya kasi gusto ko, ako lang talaga mag-isa. So, one room lang talaga siya. Kasi sabi ko, gusto ko na ako yung naglalaban, naglilinis. Tapos nung naging Iris ako, ang dami niyang gamit. Eh ako, as a person, wala naman akong gamit talaga. Pero si Iris, yung mga bag, yung mga outfit, yung mga damit. So wala akong mapagtaguan. So na-realize ko, shucks, kapag may role pala ako na ganito, dapat talaga may space ako for that. Kasi nung Dirty Linen, naka-uniform ako eh. So ang saya-saya, yun lang yung damit ko all the time. Pero si Iris talagang pinaghandaan ko Time's up, din yung mga wardrobe. kapamilya. Change court na po tayo. Nag-invest na naman. Maraming salamat po. Mga designer. Yeah, kasi I really wanted na, alam niyo yung mga K-drama, pag mayaman, talagang mga Chanel, ganyan-ganyan. So isip ko, syempre, representing the Philippines on Netflix and on iWant, gusto ko maipakita din na yung mga talagang fashionista dito, ganang level din yung kayang ipakita. So, with the help of our stylist, si Josie Mervin, and yung personal stylist ko, and yung mga brands that I work with, off-cam, they really helped me din. Maging authentic yung pagiging fashionista ni Iris. Kasi kahit wala kaming pagkapareho sa ugali masyado, sa pagkaka-fashion, yun ang align kami. Change court na po tayo. Just me, if you're in fashion, no. Kasi kanina yung generasyon na pag-usapan. Hindi naman kami masyadong magkalay. Parang 10 years. Yeah. Super sakto. Mature na. May separate Mas press masaya con nga dyan to. Ay, si Totot pala PR ng Chuba I don't think it's the Chuchu. age naman. I think it's really just the person. I think, really no. Thank you so much! Picture ka na. Picture. Sige, sige. Change court po. Ayun na siya pupunta na siya. Kaya mapunta si Echo. Hinihintay ka niya. Hinihintay ka. Cute ng cake. Gusto kayo talaga uminog lang siya. Ayan. I'd like to acknowledge lang sa the management of this program. Miss Pinky and Godong, thank you. Thank you so much! Always been, from day one, I in-offer din kay Jericho ang itong project na to. Talaga she has worked with us very, very professionally. Thank you. Hindi mo kompleto eh. And Noel, LBB, thank you, Noel. Nandun na. Again, had the core staff po ng Lavender. Thank you, Miss Hazel. Vinci, si Vince Villamar. Were you the one who chose the cause? Miss Pero Mary, at least na okay na yung material. March, Iyak ka. Ryan King, Kasi kumakaway sa Tabang na ako. seated na pala. Si Janine naman talaga. May picture kayo ni. May Wala picture pa. kayo. Of course, ang fit and fab na si Aileen. Wala pa. Janine photo pala sa akin. Pero maganda yung title ng next season. And of course, the team of Judy, Miss Aileen Descaya, and of course, si Janina San Gabriel. At saka yung respective digital teams po ng bawat cast natin. Thank you. Di ba parang This is the last tour na last na. Picture by Asap, Marina. Netflix. Yay! Puro laban, sir. May na-achieve ba naman tayo? Charot. Sabi yan ng person. Never na-issue. Dalawa kang sabi. Sino tumagal? Judy is now joining the team, the group of Alex Rosas, Jace, Jeff. Ayan. Seated na sila. Thank you. Enjoy! Partner yung name ng OG. Ano ba yung one time? Magbuo na nung kailangan iba. Pero Samsung talaga Super serious. Sana pag yung phone ko. Pag naririnig ko yan. Yes!
Pero may lyrics doon ng Dila Beeper eh. Ay, Ha? Di ba sa Chupa Chucho yung lyrics doon Dila Beeper eh. Hindi charot. sa phone. Hindi, iba na ni ano ni Meme. Di ba meron kaming version ng Chuba Chucho ni Meme? Iniba niya nga eh. Happy New Year. Happy break. Okay naman. Sumama kami dun sa asawa ko mag-New Year sa Cebu. And okay naman kasi siguro ibang lugar. Siguro na ano lang ako na wala sa bahay. Gusto ko rin kasi sa bahay. Pero okay din na at least nakatravel yung mga bata at nakapagbakasyon. Ano usually yung activities na ginagawa mo with the kids kapag out of town? Out of town? Laro. Naglalaro-laro lang kami. Pag out of town ha, yung mga ganun. Picture-picture. Kailangan maraming picture, tsaka video sila. Hindi ko nga alam bakit ako video ng video, tapos hindi ko naman ine-edit no. Pero ang dami mula nung maliliit sila. Basta kailangan ma-video namin sila dun sa mga lugar na pupunta namin. Tapos, basta lagi namin, dun sa travel namin, lagi namin pag-uusapan. Halimbawa, pauwi na kinabukasan. O anong in-enjoy niyo sa vacation na to. Laging ganun. So ito, dahil New Year, tapos nag-travel din kami. Si Vika kasi, yung huling travel niya na New Year, baby pa siya eh. So ngayon, mas nakakausap mo na dalawa na silang what are they thankful for ngayon ng 2024 and ano yung gusto nilang mangyari ng 2025. Na makikita mo kahit bata, iba sila kausap. Iba, mature sila pag sa ganun. Yun. At pag Pero sa'yo naman, Jonas, tinanong yun, if ever, ano yung grateful ka ng 2024 at looking forward ng 2024? Grateful for 2024 itong Lavender Fields kasi after 9 years na hindi ako nag-soap, parang tas ang dami nang nagbago. Nanibago talaga. As in talagang na pala. Parang, okay, so, nag-iintay kasi ako nung dadating yung script, wala na pala. So, ano na, oo, ay, hindi na. Grabe yung sa labs kasi, yung ano na, email na. Soft copy na. Oo, soft copy na. Wala nang pa-hard copy, kaya talaga wala nang scratch paper sa bahay. Hindi mo piniprint out kasi Hindi na rin, kasi nagre-revise din naman. Eh, doon, ang bilis nilang i-revise, diba? Tapos siguro, para konting dalahin na lang. Yun na rin. Pero, oo, ina sa iPad mini, kasi dito, hirap talaga. Kaya ako, salamin na ako. Hindi ako na yung pagkain lang, nagre-reading glasses na. So, yun, maraming mga bago. Thankful ako sa Lavender Fields at nakasama ko ulit si Jericho, si Jody, si Nini, tapos yung production, first time ko sa Dreamscape dahil yung unang dati na dapat gagawin for Dreamscape, hindi natuloy. Piolo Tony, Samuel, hindi natuloy. Oo, so sabi ko, nung time na yun, nalungkot ako kasi sabi ko, ito na eh. Nag-taping, nag-pilot na kami. Kasi hindi natin, so nalungkot ako, sabi ko, di ba, baka may time. After 9 years, dito pala ulit ako gagawa. So, nung tumawag pa lang, go na agad, diba? And then, yung trust mo dun sa production, alam mo naman na dekalidad yung ginagawa nila, tapos nakita mo pa yung cast. Tapos, thankful din ako na finally, after ilang scripts, ilang story, let's say, nag-change din ng director, natuloy na yung movie namin ni Marvin. Na-start namin noong 2024 at may natitira na lang kaming 3 days na 2-day shooting day tapos yung pangatlo extra kung ano na lang yung Ano kayo pakiramdam? Doon sa, kasi diba parang best friend, ngayon naglang ganun, wait lang. Hindi, yung iba yung friendship namin ni Marvin ngayon. Iba yung, iba na kami magkwentuhan. Iba yung pagka-relax. Yung feeling ko nasa safe space ako. Alam ko na meron akong, may ipoprotekta sa akin dito. Parang ganun. And nararamdaman ko rin, galing sa kanya, na nararamdaman niya na yun din ang gusto kong gawin sa kanya. Pag sinabi niya secret. Pag sinabi niya
tara na, pagtulungan natin to, game. Pag may umawag sa'yo, aawayin ko, parang gano'n. Yung ginawa namin yung isang eksena sa movie na may mga eksena doon, hindi namin sinusunod yung script, tapos may biglang sabay kami nagta-take you sa isa't isa. Tapos nung isang eksena, happy yun eh. Pagtingin namin, naiyak kami. Parang, yung naiyak dahil ang saya mo lang na nakasama mo yung partner mo dati. Pero iba talaga yung level mo. Oo, parang gano'n. And yun yung gusto namin iparamdam sa mga nanonood, sa mga dati na kasabay namin gano'n naramdaman, at sa mga bago ngayon na I'm sure iba rin yung feeling nila ng kilig. And iba rin para sa kanila kapag ito yung napanood nila. Kasi sa amin ni Marvin, ang important doon yung nostalgia. And ang important sa amin, nostalgia and yung experience. So, may mga gusto kaming gawin like sa promo ng movie na balik tayo dati. Kasi dati puro ano lang eh. Oh, rom-com. Pero ngayon, pati experience, diba? Para masaya. Yung classic yung best friend love story. Oo, pero dito nga parang iba na nabitawan ng oh yes. Iba na ang nabitawan ng oh yes. Oo nga. Yes, po. Anong Support! Support! Parang si Mark naman, dahil hindi kami nagkukulang ng pag-uusap or ng kwentuhan, alam niya kung ano yung mga saloobin ko sa work. Alam ko rin kung ano yung sa kanya. And from day one pa lang na nung kami tapos nag-work ulit kami ni Marvin, number one siya pa nga nagpipicture sa amin. I-post mo na ito. Ay, okay. Nagkakausap sa projects na Oo. Tapos minsan kami kailan lang lately may naisip si Marvin na idea na gusto niyang gawin na project namin. Sabi ko, ay naku, baka ganit si Mark. Sabi niya, puro ka baka, tawag ako si Mark. Ganun siya. Basta tapos minsan invite niya, uy, kumain naman kayo dito sa kotse kasi ako mag-serve sa inyo. Wow, gusto ba sumamon sa kainan namin? Yung mga ganun. Basta ganun na kami ka. Ano mo i-compare yung dating Mark and Julie nung panahon pa ng mga gimmick days sa ngayon na nag-work? Iniisip ko ngayon, pag nakita ko yung kung paano kayo mag-usap, kung ano yung feeling, ano yung, uy, ang petty natin dati. Oo, parang dati, grabe yung napag-aawayan natin. Pero ngayon, nakakatawa talaga ngayon. Sa Malta. Nauna kasi siyang pumunta doon. Tapos, text. Kailan pa ba kayo dadating? Tara na, punta na kayo dito. Tara na, lakad na tayo. Lingi mo Yung ganun. Basta iba na ngayon. Work ethics. Iba na rin. Attitude sa mga katrabaho, iba na rin. Attitude sa isa't isa bilang artista, iba. At bilang alam natin yung nangyari sa script, hands-on tayo, iba rin. So, marami kami ditong role na ginagawa. Pero, kahit saan pumunta yung role na yun, lagi kaming as one. Yun yung ano namin, yun yung ikinagaan ng loob ko dito sa project namin. Kasi nga sabi namin, ang tawag, alam mo yung group chat namin ng pangalan, Dream Project. Kasi ayaw namin yung pag nagkampa kayo, tapos nagkampa ko lang, hindi. Dream natin to kasi, dream to ng mga nag-support sa atin, di ba? So makikidream tayo at sama-sama tayong tututukanin yung dream na yun na mabalik yung movie. Mature na ngayon, pero alam mo yung pagka-mature namin, pwede pa rin. Patol pa rin ako ng patos pang asar na, asar pa rin siya ng asar. Na hindi ko na alam kung ba't nga ba ganun? Alam ko na naman na ganyan. Parang natural na sa amin na ganun kami kakulit, ka-asar. Sa muna part ng iconic love teams. Siyempre ngayon, ang dami pa. Yung love team culture, hindi pa rin siya namamalaking. Ano yung gusto mong parang ma-impart sa mga part ng love team? Kasi siyempre parang mahirap or may Para sa akin, since ako feeling ko hindi na talaga mawawala yung mga love teams. Kasi lahat naman talaga tayo na-in love. Tapos, pag nanonood tayo ng kahit ano pa, foreign movie or kahit ano, gusto natin yung merong pagmamahal, di ba na, tapos parang kinikilig-kilig tayo. Gusto natin yung feeling na yun. Sa akin, dun sa mga bagong love team na nag-start pa lang o nasa gitna na nagkakaroon ng ano tayo, may mga ganun or minsan ka-in love talaga. Kahit ano pa yung maging
biyahe nila, dapat yung respeto wag mawala. And I think, yun yung mapagmamalaki namin ni Marvin sa isa't isa. Na kahit na, oo, yung buong Hey Babe na movie, ginawa namin yun nang nag-aaway kami. Pero nakita niyo ba? Hindi, di ba? At saka, hindi tumagal nang dahil nag-aaway kayo. Hindi. Pag sinabing, take na, hala, parang, di mo out doon. Kinikilig ako, may mga ganun. So, pero dahil nandun yung respect. Di ba? Parang andun yung pagkabilib ko pa rin sa kanya, sa abilidad niya sa buhay, yung business niya, napaproud ako sa kanya doon at napaproud ako na hindi pa rin siya nagbabago ng pag-uugali hanggang ngayon mula noon. Na yung iba nagbago na. Pero siya, kung ano yung Marvin na nakilala ko, pero pag makita mo yung kausap niya yung mga business partners na, wow! Dumugo na yung ilong ko Pero pagka-chikahan kami, talagang kung paano pa rin yung dati. Yun yung napapagmalaki ko sa kanya at napaproud ako. And nagkaroon ng time, umattend kami ng party, kumanta ako. Tapos ang dami niya na agad na isip na idea o anong gusto niya gawing project namin. Dahil kumbaga parang natuwa siya dun sa kung paano ko kantahin yung kanta na yun, na pati yung mga tao kumanta. Parang may mga ganun siya. So, tapos minsan magte-text siya na mag-message pag nagpo-post ako ng nag-graduate yung anak ko, yung ganun. So, yung respeto. Kasi pag yun ang nawala, huwag mo na ituloy love. Dahil hindi yung team. Definitely, hindi na nga team, hindi pa yan love. So, hindi lahat madadaan ng napakagaling mo artista. Hindi. Kasi, may something dyan na baka kaya hindi kinakagat yun, may nararamdaman na hindi. 'Di ba? So, kung wala yung respect, wag na lang. Yun lang yung pinaka-magic. Pero may mga artista ba na lumapit sa iyo as an advice of being part of a love team? Hindi naman part of a love team, pero paano gumawa ng rom-com, paano bibitawan ng mga ganito, yun, ng mga ganito. Parang kinikilig ako na nag-mentor dating nga. Pero hindi ko kasi pwedeng sabihin sa kanila, eto ang ito ang technique dyan. Hindi kasi technique, hindi siya technique, nasa loob siya eh. Parang dapat nilang ramdamin yun. Hindi lang sinasabi ko, hindi ako makaisip ng technical na pwede mong gawin na, habang tumatawa ka, umiiyak ka, hindi yun eh. Minsan, matatawa sila sa'yo, kahit naka-poker face sila, matatawa na sila. Pero yung feeling mo na, yung energy mo, yung yun lang yung sinasabi sa kanila. Hindi ako, pag nag-mentor or may nagtatanong, hindi ako matipikal, more on feelings. Tapos, may nagtanong sa akin na winner-shop ata siya tungkol sa love team. So, nagtatanong siya sa akin kasi yung sa workshop daw nila, parang may mga energy pa daw na dapat. Last 2 minutes. Last 2 minutes. So, parang gusto niya lang palamin, paano ba talaga yung gano'n? Yung meron din naman, pero lalaki, yung nagtatanong. Tapos yung mga babae, more on rom-com, hindi dahil sa love team. So sa lalaki feeling, like ko na sinasabi sa akin, kayo magdadala niya. Kasi sa amin ni Marvin, para sa akin siya talaga nagdadala. Pero ikaw, ano yung sa tingin mo abangan ng mga banda sa huling dalawang linggo? Lavender Fields, naku. Kung akala niyo si Lily ay mabait, charot. Hindi, parang sa akin, kung ano yung na-feel ko, yun sana ang ma-feel nila na sa una, hindi ko talaga alam saan ako lulugar. Pero itong huling yugto or huling weeks ng Lavender Fields, ito yung magpapatunay Okay, ng ayan. pagmamahal I think this wraps up na meron si our... Lily Halika. para kay Camila. Sige. We will accommodate yung last few lines ni Janina with the crew. mahahandle yung pag-let halika. go sa akin. Asa si Aaron, partner? Yun. Kasi nahihirapan ako. Julie na tayo. Tsaka ang heavy ng mga scene mo. Umiiyak-iyak siya dito. Hindi, tsaka pag sa anak, di ba si Camila, Pa. 6 years old ka, edad nung anak ko. Kaya meron isa doon yung pinukpok ko ng halik dito, yung kukunin na siya. Iyak talaga ako nung iyak mo. Yung tapos na, naninigas ako. Ay, wait lang. Oh, it's okay. Ayan. Ito na po, ibahin na naman natin ang pamamaalam ng cast. Siguro si Aaron na lang po ang lalapit sa cast para magpasalamat sa lahat na nandito ngayon. Let's start with Miss Janina Magdangal.
Hello po. She ended the year with a grateful heart. Masaya-saya niya eh. Kasi may Sumasagot pa ako paslip. biglang, hello po. Maraming Mars, salamat po oo. ulit. Thank you po ulit sa pagdalo sa birthday ko. Sa pagpunta rito, sa time and effort. Thank you and sana ma-enjoy nyo at magustuhan nyo ang ending na pasabugan at pawasakan ng pagkatao ng Lavender Fields. Thank you very much. Thank you, Mare. And this Asia's rising star, Miss Janine Gutierrez. Ni, any final words? Thank you. Sorry. Dati nga matapatan ako na kami. Yes. Wala naman, hindi ko na pala ako tinatanong. Ayun, magandang sabi. Sa ngayon po, parang Thank you so much, guys! Kung meron akong nasabi na kino po bahala sa amin. And kidding aside, thank you so much sa support niyo talaga sa Lavender Fields. We're so grateful sa Lavender Fields at sa akin. Thank you talaga. Happy New Year sa lang. Ni, thank you. And have a good luck sa 2025. Sana marami pa tayong Magkaroon projects. ulit ng Alright. liwanag na magkaka-fresh. Is he ready? Wala po. Okay, Jericho Rosales, Hindi, please. meron naman silang ganap nila. Tapos yun, hindi, nag-ano rin kami. Picture lang po kami, siguro makakahintay na po ano. Oo nga, Biro lang. pero minsan hindi namin napag- Gusto mo yung pa-special ako? Kasi mga OG po yung nandito eh. So, pwede mo picture. Oo nga, actually, mga 35 years. Bawal na po ang salitang OG lang po ha. Yung kahit yung pinaka- Bawal ang bilang. Nag-hold on kami na. Sana. Thank you so much. Kasi malayo pa rin. Echo, any word? Portion by pa nga. I think we really had fun with you guys. Thank you for your time, really. Today the mission was enjoy each other's company and your time, respect your time. Hindi ka naman na-pressure, Echo, sorry ha. Ha? Wala naman pressure. Although hindi naman naka-recorder. Kailan ba ako na-pressure? Wow! Ako pa. Lagi mo pa Nasagot naman naman namin lahat ng mga tanong ninyo, pero yung tungkol sa girlfriend at boyfriend, hindi pa namin napag-usapan masyado eh. Bigyan nyo naman kami ng magandang time makagawa ng statement. Hindi. Ay, Baba. Throwback na. Oh my God. But thank you so much for watching Lavender Fields. It's always fun sharing tables with you guys, and nice seeing everyone happy, healthy. Just Happy New Year to everyone. I wish you all the best, and thank you for your support. Thank you, Jerry.